Japan. Pinansagang Land of the Rising Sun. Mayaman sa teknolohiya at mayaman din sa kultura. Marami sa ating mga kababayang Pilipino ay nangangarap na makapagtrabaho dito dahil sa laki ng palitan ng kanilang pera. Maliban sa napakagandang trabaho ang gagahantay, ay napakaganda ding lugar para pasyalan. Mula Tokyo, Osaka, Hiroshima at kung ano-ano pa, ay talaga namang pang world class ang mga tanawin dito. Sa ganda at napakataas ng antas ng kanilang teknolohiya at ekonomiya, ay agad nating maiisip na napakayaman talaga ng bansang ito. Ngunit sa kabila ng mga magagandang bagay na ito, ay hindi mo aakalain na may itinatago pala itong bahid ng kahirapan, kagutuman at kawalan ng pag-asa. Ito ang Kamagasaki, isang lugar sa Japan kung saan tila ba kinalimutan ng gobyerno, naging tambakan ng basura at nagkalat ang mga homeless Japanese. Ano ang nangyari sa mga tao dito? Bakit tumantong sa pagkalulong sa alak at namintamad ang mga tao dito? Tara, sama-sama nating saliksikin. Pero bago tayo mag-upisa, ay kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mong lumago pa ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang i-like ang video na ito at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod nating saliksik videos. Kilala ang Kamagasaki bilang slum area sa Osaka, Japan. Kapag sinabi kasing slum, dito ay naninirahan ang mga nasa laylayan mamamayan ng bayan o mahihirap. Kumbaga dito sa Pilipinas ay sa squatter natin makikita. Sa loob ng maraming dekada, ang lugar na ito ay minarkahan ng kahirapan, kawalan ng trabaho at malaking populasyon na mga day laborers, kung saan marami sa kanila ay nabubuhay sa mapanganib na kondisyon o kahit sa kalye. Kung titingnan natin ang kasaysayan nito, nagsimulang maghikayat ang Kamagasaki na mga taong naghahanap ng pang-araw-araw na trabaho sa konstruksyon at iba pang mga low-skilled services, lalo na pagkatapos ng World War II nung nagsasagawa pa ng reconstruction ang Japan. Sa totoo lang, kahit na sikat ang Japan sa pagkakaroon ng mayaman na ekonomiya at mataas na antas ng teknolohiya, ay tila napakagaling nilang naitago ang Kamagasaki bilang mukha ng kahirapan ng kanilang bansa. Kung nga Okinawa ay kilala bilang tourist destination dahil sa napakagandang cherry blossom season nito, dito sa Kamagasaki ay kabaliktaran. Hindi bulaklak ng sakura ang matatagpuan mo dito kahit na dumating ang season, kundi mga bundok-bundok na basura. Ang Kamagasaki matatagpuan sa Osaka. Isipin mo na lang, Osaka ay isa sa mga mayamang syudad sa Japan, pero mayroon pala itong lugar na naiiba kumpara sa modernong syudad. Pagpasok mo pa lamang sa kalsada ng Kamagasaki, ay bubungan na agad sa iyo ang mga elder o matatandang Hapon. Ang iba sa kanila ay uugot-ugod na at halos butas-butas na ang mga damit dahil sila ay palaboy-laboy na lamang sa lansangan. Kahit sa winter season, hindi alintana ng mga ito ang lamig ng panahon. Natitiis nila ang mga ito at nananatiling tambay sa mga sulok na kalsada ng Kamagasaki. Nagkukwentuhan, inuman at naglalaro ng mga board games ang madalas gawin ng mga taong ito para palipasin ang oras. Kahit na ang iba sa kanila ay iniwan na ng kanilang mga pamilya, ang mga Hapon na ito ay natutong mag-alaga ng mga hayop katulad ng pusa at aso. Kahit na wala silang bakaid, ang kanilang mga alaga ay matataba dahil sa kanilang pag-aalaga. Pero sa totoo lang, kahit na tinatawag ang Kamagasaki na slum area, ay napakalayo naman ang statistics nito sa mga ibang developed countries katulad ng Pilipinas.
kukonti lang ang bilang ng mga slum people dito kumpara sa Pilipinas. Kahit na mayroong ganito sa kanila, ay napakalayo pa rin ng poverty rates ng Japan kaysa sa atin. Ang mga kabahayan dito sa Kamagasaki ay mga luma na kung inyong titingnan. Karamihan sa kanila ay maliliit at nagsisiksika ng mga tao sa loob. May mga ilan sa kanila ay nagre-renta ng apartment, pero majority ay walang permanenteng tirahan. Ang mga walang perang pangrenta ay sa labas ng kalsada natutulog. Tulad ng mga squatter dito sa Pinas, ang mga homeless people sa Kamagasaki ay gumagawa din ng kanilang shelter sa pamamagitan ng mga pirasong basura na galing sa kalsada. Pero bakit nga ba nangyari ito sa Kamagasaki sa kabila ng mayaman naman ang Osaka na siyang pangunahing syudad dito? Para mas maunawaan natin, ay balikan natin ang dating buhay ng Kamagasaki. Noong 1950s hanggang 1960s, ang Kamagasaki ay originally a world-class district. Sa mga panahong iyon, ang Japan ay nagsisimula na sa paglago ng kanilang ekonomiya dulot ng pagtatapos ng World War II. At dahil sa kagustuhang makaraos at umunlad ng mga Hapon, nagkaroon ng maraming trabaho dito, ngunit mababa ang pasahod. At isa ang Osaka at Kamagasaki ang naging destinasyon ng mga lalaking Hapon para makapagtrabaho. Sa panahong iyon, nagsimulang mag-migrate sa Osaka ang mga lalaking galing sa iba't ibang bahagi ng Japan para maghanap ng trabaho. At naging gathering place para sa mga workers na ito ang Kamagasaki. Kahit mura ang pasahod, ay pinatos ito ng mga Japanese para lang makasurvive. Kahit sa tingin natin na mukhang inabuso sila, ay naging malaking tulong sa kanila ito. Ang mga gusaling nakikita natin ngayon ay siyang napapakinabangan pa rin nila sa kasalukuyang panahon. Sa mga lumipas na dekada ay maraming trabaho ang naibigay sa mga Hapon, gaya ng construction, pantalan, demolition at iba pang mabibigat na trabaho. Ngunit ang pagkakaiba nga lang ay wala itong kontrata, walang benepisyo at arawan ang sweldo. Ang routine ng mga trabahador noon ay sa umaga naghihintay ng trabaho at sa gabi naman naghahanap lang sila ng matutulugan. Ang mga bagay na ito ay ikinasanayan na ito sa Kamagasaki. Ngunit pagsapit ng 1990s, nagkaroon ng malawak na economic crash sa Japan o pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Nang mangyari ito, maraming mga proyekto ang natigil sa Osaka. At syempre, kapag tumigil ang proyekto, walang trabahong aasahan ng mga Hapon. At ang unang mga tinanggal, ang mga arawang trabaho. At dahil sa arawan ng kanilang sahod noong araw na iyon, wala silang naipon para sa future nila. Hindi na nagkaroon ng pamilya at higit sa lahat ay walang permanenteng tirahan. Sino nga naman ang mag-aasawa kung wala kang ipon? At paano ka naman magkakabahay kung wala ka pang bayan nito? Kaya sa mga panahon na iyon, habang ang Japan ay unti-unting bumabangon buhat ng pagkakaroon ng economic crash, ang mga trabahador na ito ay naiwan. Dito, sa Kamagasaki ang naging bagsak nila. Hindi na nakaalis at hindi na ubusad ang kanilang buhay. Pero, nakapagtataka din naman na sa kabila ng pagbagsak nila, ay bakit hindi sila lumipat sa mas mayamang lugar. Ito ay dahil sa hindi sila tinatanggap sa mga katabing lugar tulad ng Namba, Tennoji, Umeda. Kapag nalaman kasi na galing sila sa Kamagasaki, ay hindi sila tinatanggap. Kasabay na din ito na ang mga matatandang Hapon na ito ay nakasanayan na ang pagtambay at pagtulog sa kalsada, which is mga bagay na hindi nila pwedeng gawin sa ibang bahagi ng Osaka o ng Japan. Dito lamang sa Kamagasaki nila nagagawa ito, kaya hindi na sila umalis dito. Kaya may mga ilang travelers o vloggers na kapag tinatanong sila kung nahihirapan ba sila dito, ang sagot nila,
ay hindi. Sanay na sila sa ganitong buhay. Alam nilang wala na silang pupuntahan. Kung may magbigay man sa kanila ng pagkain, ay magpapasalamat ang mga ito. Ngunit, hindi nila gustong kausapin sila. Beer ang naging adiksyon ng mga homeless Japanese dito. Ang makakain at makainom ng alak sa isang araw ay ayos na sa kanila. Literal na tambay. Pero hindi natin sila masisisi. Nagamit man silang asangkapan sa pagpapatay ng mga gusali noong panahon, kinalimutan naman sila na parang basahan pagkatapos gamitin. Kung nagtataka ka kung maitulog bang ibinibigay ang gobyerno sa kanila, actually, meron naman. Katunayan ay mayroong welfare, pagkain at shelter naman na inaalok sa kanila. Pero ang mga ito ay may kapalit. Katulad sa Pilipinas, kailangan nilang pumila, magpakita ng mga dokumento ng kanilang pagkakakilanlan at nagpapatunay na sila ay mga homeless. Pero sa kultura ng mga Hapon, ang paghingi ng tulong ay isang malaking kahihiyan. Kaya naman mas pinipili na lamang nilang matulog sa karton, kumain ng mga pagkain kung may magbibigay sa kanila sa kalsada. Sa ganitong paraan ay nabubuhay sila ng tahimik. Kaya sa kasalukuyang panahon, ang mga naiwang trabahador mula 1950s hanggang 1960s ay matatanda na. Karamihan sa kanila ay may sakit at walang kakayahang pagtrabaho pa. At dahil nga sa kakulangan ng mga dokumento, majority sa mga taong ito ay posibleng lagutan na lamang ng hininga sa kalsada. At bahala na kung sino man ang maglilibing sa kanilang katawan. Sa ilalim ng mga tulay, sa gilid ng mga estasyon, at sa madidilim na kalsada ng Kamagasaki, may mga buhay na unti-unting naglalaho. Ang mga matatandang Hapon na ito ay minsang naging haligi ng bansa. Sila ang mga kamay na nagtayo ng mga gusali, mga paan na naglalakad sa alikabok ng construction, at mga katawan na isinakripisyo para sa muling pagbangon ng Japan matapos ang digmaan. Ngunit habang umuunlad ang ekonomiya, sila naman ay naiwan. Isang paalala na kahit sa bansang halos perpekto sa paningin ng marami, may mga taong isinakripisyo para. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod kong video. Ako, si Mr. Saliksik. Sa bawat kwento at kalaman ay huwag nating kalimutang magsaliksik.